Sino ang umimbento sa Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna si Mac Forrest Lenz, Terry Andy Pacalso, Sheer Diadem Yin. Hello po sa inyo at salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa spirituality of God. Basahin ko po muna yung concept ng spirituality of God. So, pakinggan niyo pong mabuti. The spirituality of God means that He is not composed of physical matter. So, yung Diyos po ay hindi natin maihahambing dito sa creation na physical. Has no spatial dimensions and cannot be perceived by human senses in the same way we perceive created things. God is spirit, eternal, infinite, and transcendent above all creation. So yun Diyos, nasa labas siya ng creation. Kasi God created all things. So hindi natin siya maiko-confine sa isang templo. Okay, diyan ka lang Lord sa templo, diyan ka nakatira. Hindi ganon. This truth reminds us that God is not confined or limited. Yet, He is near and actively present with His people. God's spirituality sets Him apart from idols and false gods, affirms His simplicity and immaterial nature, and assures believers that He is to be worshipped in spirit and in truth. Sabi po sa Deuteronomy chapter 4, ito po yung mga panahon na ang bayan ng Israel ay pinalaya na mula sa Ehipto. Sa Ehipto po, napakaraming mga Diyos-Diyosan doon. Napakarami. Now, nung pinalaya sila ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong gagawa ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan kasi wala akong image. So sabi rito, you saw no form of any kind the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore, watch yourselves very carefully, maging maingat kayo, so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman. So, ang dami nilang mga Diyos-Diyosan na ginagawa doon sa Ehipto. Kanya-kanya silang imbento ng mga Diyos-Diyosan. Pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, kanya-kanya rin sila ng mga Diyos-Diyosan, lalo na sa mga Hindu, lalo na sa India na laganap yung Hinduism. Kanya-kanya sila, bawat pamilya yata doon may kanya-kanyang Diyos-Diyosan, no? So, sa Tagalog po sabi dito, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Kaya ito po yung katuruan natin ngayong araw. God is spirit. He is invisible, yet present. Yung Diyos po ay spirito. Hindi nakikita. Sabi nga po rito sa 1 Timothy, chapter 1, verse 17. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. So meron lang isang Diyos at yung isang Diyos na yun, invisible. Be honor and glory forever and ever. Amen. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, yung mga Hudyo na pinalaya sa bayan ng Israel, ay bayan ng Ehipto, buong buhay nila doon sa Ehipto, puro Diyos-Diyosan yung nakikita nila. Puro statwa ng mga Diyos-Diyosan, puro graven images. Na nung pinalaya sila ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa kanila, wag na wag kayong gagawa ng imahe ng Diyos. So yun yung kabilin-bilinan sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita, siya ay spirito, at wala siyang imahe katulad nito. Na wag niyong isipin na hindi porket di mo nakikita yung Diyos, wala dyan ng Diyos. Wala yung Diyos, wala yung presensya ng Diyos sa inyo. Yun yung sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel. Naririyan ako, kasama nyo ako araw-araw. Huwag nyong iisipin na kailangan nakikita nyo ako. Don't think about that. Don't think that you must see God. Kasi actually, pag nakita mo yung Diyos, ikamamatay mo, no?
Kasi ang isang taong makasalanan na makakita sa banal na Diyos, hindi magsusurvive ang taong makasalanan, mamamatay talaga. Pero sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, huwag niyong tangkain na gumawa ng graven images. Huwag niyong isipin na wala ako sa inyo, yung presensya ko wala sa inyo, kasama niyo ako araw-araw kahit di niyo ako nakikita. And it takes faith. Kailangan po ng pananampalataya doon. Pangalawa po, God's presence overwhelms creation. Ayan. Madalas po nating sinasabi, even in the Bible, madalas po nating nababasa or minsan tayo rin sinasabi natin na yung presensya ng Diyos ay naririto kasama natin, no? Pero alam niyo po ba na technically speaking, yung creation ang nasa presensya ng Diyos. Yung buong creation, yung buong universe ang nasa presensya ng Diyos. That means yung buong creation nasa immediate presence of God. Kaya yung Diyos nasa lahat ng dako kasi yung buong universe mismo nasa presensya ng Diyos. God is outside of creation. Okay? Medyo mahirap unawain, pero kung isipin mong mabuti, yung buong universe hindi mako-contain ang Diyos Na para bang yung universe o yung planeta natin ng container tapos nandun ang Diyos sa loob. Hindi ganun Yung Diyos yung nasa labas. Yung Diyos yung mas malaki kaysa sa universe. Yung hindi lang siya ma-explain kasi dahil para bang we're thinking of space Yung Diyos kasi espiritu Hindi siya maipapaliwanag sa pamamagitan ng space, no? Pero what we can say is the whole creation, the whole universe is in the presence of God. Kaya walang nakatago, walang malilingid sa presensya ng Diyos. God knows everything because everything is in the immediate presence of God. Yan po yung usapan sa seminary para medyo technical. Pangatlo po, God must be honored at all times. Ang Diyos po ay dapat sambahin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Now, yung worship po, wag nating isipin na kanta-kanta yan. Kasi yung Diyos, hindi naman parang megalomaniac na, okay, lahat kayo dyan, tumayo kayo, tapos mag-choir kayo, panonoorin ko kayo na parang nasa teatro, no? Lahat kayo kumanta, okay, sing, no? Parang yung Diyos gusto lang kantahan siya for eternity. Yung langit po, hindi ganun. Yung mga Kristiyano ang iniisip, yung langit parang puro kantahan lang, no? Tapos yung Diyos nakaupo doon, pinapanood yung mga tao, tapos wala kayong tigil sa pagkanta for eternity. Sinasabi ko nga madalas, kung yan ang heaven, ang pangit ng heaven, boring, tapos para ka pang pinarusahan ng Diyos. Kasi buong for eternity, nakatayo ka rin, kanta ka ng kanta, no? Hindi yun ang worship. Well, part yun, pero ang worship ay yung sinasamba mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga sa heaven, maraming activities. Sa perfect world, maraming activities. At lahat ng activities na yun, inaalay natin bilang pagsamba sa Diyos. Ngayon, bago pa tayo makarating doon sa perfect world, dito muna tayo. Lahat ng activities natin, inaalay natin sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos, walang lingid, walang hindi nakikita ang Diyos. Lahat nasa immediate presence ng Diyos. Kaya lahat ng iyong ginagawa ay dapat isang pagsamba. Pag naguhugas ka ng pinggan, pagsambayan sa Panginoon. Kapag nagluluto ka, pinapasarap mo yung lutuin mo para yung makakatikim nun mapapapraise the Lord. Pagsamba yun. Yung pagbabasa mo ng Bible, pagsamba yan. Yung paglalaba mo, pagsamba yan. Basta lahat ng activities na inaalay mo sa Panginoon, pagsamba yan. Now, kung ang pagsamba ay yung ginagawa lang natin sa church tuwing Sunday, sobrang kakarumpot lang nun. Parang kapiraso lang ng buhay natin yon. Hindi naman ganun ang Diyos. When God asks something from you, He will ask your everything. Kaya ang hinihingi ng Diyos sa atin, we have to surrender all of our lives, our entirety to Him. Kaya yung Diyos, hindi siya parang pulubi na nanghihingi lang ng 2 oras mo sa loob ng 1 linggo. Ng kapiraso lang ng activity mo, yung pagkanta mo, pag Sunday, huwag mo kalimutan. Ano yung Diyos pulubi? Parang inaambunan mo lang. Yung Diyos, pag humingi sa'yo, hihingi niya lahat. Kaya lahat ng activities natin, pagsamba. Dapat natin pagbutihin. So, bilang application po sa tinatalakay natin ito, number 1, beware of inventing your own God. Beware. Mag-ingat tayo na umiimbento tayo ng sarili nating Diyos.
Kasi merong Diyos ng Biblia. Alam niyo po yung prosperity gospel? Yung Diyos na, pagpapalain ka, i-bless ka, hindi ka magkakasakit. Ano yun? Figment of their imagination. They're imagining that kind of God. Wala na tayong mga graven images like this, but we are still inventing our own gods. Na hindi naman yun yung Diyos ng Biblia eh. Yun yung Diyos ng imahinasyon natin. Na yung Diyos, papasaganain ka, hindi ka magkakasakit, i-bless ka ng Diyos, yun po yung prosperity gospel God, hindi po yung Diyos ng Biblia. Na para bang yung Diyos ay bangko mo, no? Withdrawhan mo lang, ATM mo lang, no? Hingi ka lang na hingi sa Panginoon and tatadtarin ka ng Diyos ng pagpapala. Mga kapatid, yung suffering, parte ng buhay natin yan, no? Huwag nating isipin na huwag natin pagpapaniwalaan yung mga prosperity gospel portrayal of God. Halimbawa ng invention of your own God, yung mga nagsasabi na nagsasama sila, lalaki sa lalaki, babae sa babae. God is love naman eh. God is love. So, gusto ng Diyos, okay lang sa Diyos to na nagmamahalan kami, pareho kaming, we're same sex. And that's how we invent our own God. May imbento lang tayo ng sarili nating Diyos. Hindi yung Diyos ng Biblia. Napakalaga po, mga kapatid, na hindi tayo umiimbento ng Diyos. Kung sino yung Diyos ng Biblia, yun ang Diyos natin. Hindi yung figment of our imagination. Number 2, be conscious of God's presence daily. Maging conscious tayo sa presensya ng Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. He is here with us, and we have to be conscious of that. Habang nagbablog ako rito, I know God is here with me. Habang nakikinig ka sa devotion na ito, God is there with you. Pinagmamasdan ka niya. Pinagmamasdan niya yung laman ng puso mo. Pinagmamasdan niya yung motibo ng puso mo. Every time you do good, you help other people. Sa mata ng tao, wow, ang bait-bait mo. Pero what's happening in the heart? Maybe may pride dyan, may pagyayabang dyan, meron diyang pinagmamasdan ng Diyos kahit ang puso natin, mga kapatid. Pangatlo po, be a true worshiper of God at all times. Paano po natin sasambahin ng Diyos sa pamagitan po? We worship God in spirit and in truth. Sabi po dito sa John chapter 4 verse 24, God is spirit and His worshipers, ang mga sumasamba sa Diyos, ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, tayo rin po may espiritu. Yung espiritu natin, hindi natin nakikita. No? Pero naririyan yan sa atin. No? Now, when we worship God in spirit. Kapag wala yung espiritu sa ating katawan, ang tawag sa atin nun, patay. Hindi na gumagalaw. Dead. Now, when we worship God in spirit, we are communing with God with our entire life. Yung kabuuan ng buhay natin as a living human being. We're communing with God who is alive, who is there. Espiritu sa espiritu. No, kaya pag nagpe-pray tayo, mga kapatid, yung kabuuan ng pagkatao natin, nananalangin, tumatawag, sumasamba, nagpapasalamat sa Diyos. At hindi natin kailangan na nakikita yung Diyos na meron tayong mga imahe sa harapan natin at, sumasamba tayo na kailangan pa nating image na yon. We worship God in spirit. Kahit di mo nakikita. In truth. Kahit di mo nakikita. In truth. Katotohanan. Ibig sabihin, yung naniniwala ka na totoo na nandyan yung Diyos kapiling mo kahit di mo nakikita. You worship God in spirit and in truth. Kailan daw po? At all times. Again, mga kapatid, kahit anong mga activities natin, inaalay natin sa Panginoon yon. Ang pagsamba sa Diyos, hindi yan pagkanta lang, pagpalakpak at pagtugtog ng gitara. Kasama yon. Pero lahat ng mga activities natin, pinagbubuti natin, ginagawa natin ng may kahusayan para sa kapurihan ng Diyos. Para po sa ating discussion, in what ways do people invent their own version of God? At tayo po'y manalangin. Heavenly Father, You are Spirit, infinite and beyond all that I can imagine. Forgive me whenever I invent my own God. For I acknowledge that this is idolatry.
Thank you that though I cannot see you with my eyes, I can know you through your word and spirit. I believe in you according to the Bible, not according to my own thoughts about you. Teach me to worship you in spirit and in truth, for who you truly are. Guard my heart from false images of you, and help me to walk by faith, not by sight. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.